Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Zamboanga at dyan sa labas ng bansa, sa Mexico, Mexico na ating mga katiits dyan. Muchas gracias amigo. Buenas tardes amigo. Ito po ay isa pong padala po ng ating katiits na mula dyan sa dito po sa may bandang Samar po, dito sa may Liluan area, somewhere in Samar. Ito po ay padala po upang ipapadikod o ipapananilisa po sa atin. Isa pong marker na ito po ay para siyang hugis sa buntot po ng pagong o turtle mga katiits. Bago pala po ako magdikod o mag-umpisa sa pag-aanalisa, ako po ay nagpapasalamat po sa mga bagong subscriber at sa mga aking mga followers na ito'y patuloy susuporta po sa akin at patuloy na nanonood po sa aking YouTube channel mga katiits. Okay po mga katiits, marami pong nagtatanong kung paano po ipadala o saan po isend ang mga picture na para i-decode, para i-analisa po. Pwede nyo pong ipadala sa Facebook page Alejandro Sanchez po, yung aking profile doon, yung naka-seed, naka-sunglasses po ako doon. So marami kasing Alejandro Sanchez po, hindi lang tayo po. Ang Alejandro Sanchez, napakadami po sa buong mundo. So, mayroon pong naiba doon, Alejandro Sanchez na naka-seed po, naka-sunglasses, yun po inyong pipiliin. At pwede nyo ipadala doon yung inyong mga for decoding mga markers, symbol and sign na treasure item mga katiits. Okay po mga katiits, muli mayroon po akong i-reveal po sa iyo na mayroon po tayong made in Philippines na gold locator mga katiits, at yan po ay in demand na ngayon. Somewhere po in Torocan, Zamboanga po. At po gawa ito ni Mr. Rolly Adlaon Loog mga katiits. So ito pong tao nito ay gumagawa ngayon ng treasure hunting equipment locally. At ito ay talagang pinag-uusapan na po yung kanyang mga obra, mga gawa na treasure hunting equipment like gold locator, aura meter, and Japanese wand mga katiits. So po, yung gusto niyo pong bumili, pwede niyo pong mag-PM lang po kayo sa Facebook page niya na Rolly Adlaon Look, or pwede kayong tumawag sa mobile number niya 09 2626 32843 mga katiits. At mayroon ba nito mga katiits, itong si Rolly Adlaon Look, mayroon pong YouTube channel yan na Torocan TH Explorer, at mayroon po siyang mga tutorial video paano ginawa po ang mga treasure hunting equipment. At ito sinishare po yan sa mga katiits po nating dito sa Pilipinas. So ito po mga katiits, okay po yung kanyang sikat ngayon at in demand na ABS gold locator na mayroon na nakahits po na 8, at yung huli mga katiits ay 2 gold bar na dyan mismo na hits po sa Davao de Oro. Gamit lang po ng itong ABS gold locator na gawa ni Mr. Rolly Adlaon Look. Okay, mga katiits, tuloy na po tayo sa ating pagdidecode. So isa po itong tail ng isang pagong or turtle. So tingnan po natin yung mga anggulo na pwedeng saan po yung pointing para sa location po ng item katiits. So yung mga gustong tumulong po sa pagdecode, pwede po kayong mag-comment sa aking comment section po mga katiits. Tulungan po natin i-decode po yung nagpapadala po mula ito sa Samar mga katiits. Diyan sa Samar po,
na marami tayong katiis dyan. Happy katiis sa Samar area, katiis. Okay po, ito po yung isang hugis buntot po ng pagong or turtle. So, isa pong magandang marker po ito, stone marker. So, ito po ay aking may napapansin po tayo na medyo boulder po yung kanyang pinakalikod nito mga katids. So, ito po ang katids, pwede nyo pong tignan po yung mismong katawan mismo nitong parang hugis pagong. Baka po ito ay mayroong item mo tinatawag na enclosed rock items mga katids. Pwede nyo pong pukpukin po ng maso yan. Tingnan nyo po, alam nyo naman pag solid po, iba ang tunog po nun. Pag medyo haguka, medyo ampaw po ang laman, try po, baka mayroon pong butas yan sa ilalim at pwede yan paglagyan po ng mga giveaways po mga katids. Ay po mga katids, mayroon po akong nakita po ritong isang marker sign na parang number 3, pwedeng number 3 siya, pwedeng ito yung nagtutukoy ng 3 meters o ang distansya, or ito po pwede natin i-convert din itong na dalawang bundok na magkatabi. So medyo parang high rise na konti na bundok, pwede nga kasi nga ito po ay nasa tabing bundok sa tingin ko, at hindi ganong malaki yung pagkakuha ng picture ng ating katiis mula dyan sa Samar, at mayroon pong parang dalawang bundok o letter M o pwedeng number 3. I-check nyo po yung paikot mismo nito mga katiis. Okay, yung apat na sulok nito sa east, north, south, and west. Tingnan nyo po from 1 hanggang 5 meters yung paikot. Baka po sakali mayroon po itong coordinated countersign o mayroon mo dyang mga old century tree o mayroong baton dyan na hindi ganong kalakihan na mas malapit at lumayo lang siya ng konti dito sa ating marker ng 1 meter to hanggang 5 meters. Baka nga isa po yan sa marker, countersign marker, pointing doon sa item katids. So check nyo lang po yung apat na sulok nito from east, west, north, and south mga katids. So napakaganda pong ito isang marker kasi nga kung ito po ay walang kasama at nag-iisa lang to sa area na parang pinaka boulder po, pinaka marker boulder nito, stone boulder, ay isa pong maganda pong pangitain dahil ang item nito po ay nandyan lang po malapit sa kanya mga katiits. So hindi na po lalayo yan mga katiits. At mga tinitingnan po natin ang gulo, yung ano pa yung mga pointers, ang mga guhit po nito sa buntot po ng pagong o turtle mga katiits. So ito mga katiits, i-check nyo po yung east mula 1 to 3 meters mga katiits. Then as well as the opposite side, yung west, ganun din po 1 to 3 hanggang meters. Ganun po yung kanyang north area. Pwede nyo rin po i-check po mula hanggang 1 meter to 3 meter ang distansya po mula po sa kinaroroonan po itong pinakamarker nito na bato mga katiits. So ito po mga katiits ay rinawa ating matukoy nito mga katiits. Okay po, tingnan nyo po yung apat na sulok po. Obserbahan nyo po, baka mayroong ang mga counter markers o countersign markers mga katiits. Pwedeng may mga bato dyan na may hugis, may mga guhit din na kahalintulad mga katiits yan. Mayroong mga guhit na para siyang bundok,
bundok-bundok mga katiits, at mayroong ah, ah, mga guhit din na mukhang letter C. Pwede siyang tunnel mga katiits. Pero sa tingin ko nito ay hindi po ito tunnel, kasi nga parang ito'y nasa plain lang siya, hindi siya slant land, nasa flat land lang to. So itong mga katiits nito, ang item nito po ay hindi yan lumayo sa kanyang stone marker katiits. So po ito mga katiits ay yung gusto pong tumulong sa pagdikod, pwede kayong magdikod po. Comments lang po kayo sa comment section. Mga katiits po natin, tulungan po natin yung ating katiits po na nagpapadala po ng picture ng treasure item. Pwede kayong mag-comments po sa comment section para po matulungan po ang ating katiits po. Okay po, sana po ang ating katiits na taga Samar po ay sana po nabigyan po natin ng linaw at kanyang masundan po yung guide na pwede pong malukit yung item nito ng kanyang pinadalang treasure marker mga katiits. Napakaganda pong treasure marker nito mga katiits, kasi nga isa pong tail o isang buntot po ng pagong turtle ang pinadala niya pong marker na ito mga katiits. So madalas nga mga katiits ay itong pagong ang ginagamit po ng mga Japanese soldier mga katiits, as well as yung Korean din mga katiits ay mas madalas po ito yung mga markers nito ang kanilang ginagamit. Okay po mga katiits, sana po ay ating natulungan po, atin na harinawa po ay nasundan po ng ating katiits na nagpapadala nito, at sana po ay ma-retrieve niya at makita niya po yung item kung saan po located nito mga katiits. Okay po mga katiits, ako po ay nagpapasalamat po ng marami sa mga bagong subscriber at mga followers ko ng mga katiits na walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel po. Huwag nyo lang kaligtan mga katiits yung buong buong katawan ng turtle nito, yung tail ng turtle nito, pwede nyo pukpukin ng maso yan. Baka mayroon niyang enclosed item po sa loob niyan. Kasi nga napapansin ko medyo boulder po ang likod nito, at madalas po at kanyang mga ganyang mga markers, pwede po may item po yung katawan o pinakabato o pinakatawan niya po mga katiits. Pwede niyo pukpukin po yan ng maso o martilyo. At alam niyo naman po pag solid at medyo yung ibang tunog, pag ampaw, mukhang maganda yan po mga katiits, kasi nga pag ampaw po posibleng mayroong pong butas yan sa ilalim na pwedeng paglagyan po ng treasure item mga katiits. Okay po mga katiits, ako po yung nagpapasalamat po. Yung mga palang bago pa lamang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas katiits. Okay po mga katiits, harinawa ay tayo ipagpalain ng buong may kapal sa ating treasure hunting. Sana po tayo ay makatisod na, maka-hits, at para tayo na may, sabi nga nila, dasalan po tayo, hingi lang tayo ng guide ni Lord, dahil alam nga siya man ay may-ari ng mga wealth na ito. Maraming salamat ulit. Thank you so much. God bless us always, katiits.